Nang napasabi naman ang dumating na mukhang siya ay ang anak ni Master Lu Xun, at napakalaki na nito na nagawa pa na maging isang rank 7 sa mabilis na panahon. Sabi pa niya na halos 30 taon na din ang nakakalipas mula nang magkita sila noong dinala siya ng kanyang ama sa session. Napatanong naman ang ating bida na kung sino ang dumating at kung bakit sila nagkita noong 30 taon na ang nakakalipas. Nagpakilala naman ang dumating at sinabi na siya ay si Limo na mula sa Jianxing City, nang napasabi naman si Teacher Lee na 50 taon na ang nakakalipas, ilang taon matapos na maitayo ang lugar ng Magic City University, ay may isang talentadong martial artist na nagngangalang Limo ang umamon sa kauna-unahang principal ng mga ito, na masaya naman na sinang-ayunan nito at sinabi na siya ang taong iyon. Sa isip ng ating bida na mula pala ito sa henerasyon ng kanyang mga lolo, subalit nagawa nitong mapabagal ang kanyang pagtanda matapos na maabot ang rank 8, kaya naman ay napapatanong siya na kung ilang taon kaya ang isang ito nang siya ay nakaabot ng rank 8. Nang nagsalita naman si Limu sa kaharap nitong si Teacher Lee na kilala niya siya, dahil sa ito ay ang kilalang half-golden body na si Li Changsheng. Nang nahihirapan naman na napasabi si Teacher Lee dahil sa bigat ng pagkakahawak nito sa kanya, na kung hindi ba ang lugar ng Jianxing ay palaging itinatago ang kanilang mga sarili, at kung bakit inilantad ng mga ito ang kanilang mga sarili ngayon sa publiko. Sinagot naman ito ni Limu at sinabi na ang Jianxing City ay hindi galit sa mundo o nakahiwalay dito, subalit may mga kanya-kanya lamang silang tungkulin na kailangang pagtuunan ng pansin. Dagdag naman na pang-iinis ni Teacher Lee na noon ay nagawa siyang matalo nang nagmula sa Magic City, at mukhang uulitin ng kanyang mga estudyante ang sinapit nito ngayong araw, na sinagot naman ni Limo na konbansido siya na natalo talaga ito sa kanyang guro, subalit gaano ba kadami ang mga taong kasing lakas nito sa mundo, kaya naman ay bakit hindi na lamang nila ito magkasabay na tignan mamaya. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng ating bida ay sinabihan naman nito si Qin Fangqing na hindi niya inaasahan na mananalo pa ito, subalit kahit na matalo siya ay wala naman halos na mawawala sa kanya. Labis ang panghahamak nito sa kanila kahapon, subalit kung mabilis lamang siyang matatalo ng mga ito, ay siya na ang magdadala ng kahihiyan sa kanyang sarili. Galit naman na napatanong si Qin Fangqing na kung talaga ba na iniisip nito na tanging ang alam lamang niya ay ang tumakbo, na napatanong naman ang ating bida na kung nais ba niyang patunayan iyon sa kanya. Kaya naman ay napasabi siya na anong punto pa para patunayan ito sa kanya, dahil sa hindi naman niya kailangan na gawin iyon sa kahit na kanino man, at ang nais lamang niya ay ang maipakita sa mga ito na siya ang pinakamalakas, at walang mas malakas pa kumpara sa kanya. Nang nagsalita naman si Jiang Chao na kailan ba mag-uumpisa ang kompetisyon na ito, at kung sino ba sa kanila ang una makikipaglaban upang matapos na ang laban na ito. Matapos ay tinawag nito ang kalbong si Qin Fangqing at sinabihan na ihanda na nito ang mga energy fruits, dahil sa gagamitin niya ang mga ito matapos ng laban. Mayabang naman na sinabi ni Qin Fangqing na siya ang mauunang aakyat, at alam ba nila kung bakit? Dahil iyon sa siya ang pinakamahina sa kanilang 5 kaya naman ay siya ang nais nila na mauna. Ngayon na naisip na niya ito, ay hindi naman na malaking bagay ang kaharipan ang Peking rank 6 na kagaya niya, na sinagot naman ni Jiang Chao na mukhang naaatat na itong matalo, na sinagot din ni Qin Fangqing na siya ang kung sino na matatalo sa kanilang laban. Matapos ay mabilis na kumilos si Jiang Chao, at sinabihan ito na mag-ingat siya sa kanyang pag-atake dahil sa maaaring ito na ang kanyang maging katapusan. Hindi naman siya pinakinggan ni Qin Fangqing at sinugod lamang ang atake nito, at habang sinusuong niya ang pag-atake, ay napasabi naman ng isang babae na kung bakit hindi niya iniwasan iyon, at nang matapos ay matagumpay na nakatagos dito si Qin Fangqing. Matapos naman ng matinding pagkagulat na naramdaman ni Jiang Chao, ay mabilis naman siyang napadepensa, upang mapasabi ang mga kasamahan nito na sabayan niya ang pag-atake, dagdag pa ng babae na isa siyang middle rank 6, at hindi ba ito nahihiya na nagagawa siya nitong mapahinto kahit kakaumpisa pa lamang ng laban. Dahil doon ay labis naman na nagalit si Jiang Chao sa kanyang mga naririnig, upang malakas nitong masipa si Qin Fangqing, at mayabang na tinanong ito na kung natatakot na ba siya, dahil ngayon ay natikman na niya ang pag-atake ng isang full power na rank 6. Subalit nabigla naman siya nang biglang yakapin nito ang kanyang paa,
at sinundan kaagad ni Qing Fangqin ng isang malakas na pag-untog gamit ang kanyang kalbong ulo. Sa kabilang banda naman ay napapasabi ang ating bida na nagtungo siya sa lugar ng catacomb ng madaming beses kasama siya, at hindi man lang nagpakita ng effort ang isang ito sa kanilang trabaho, na palagi na lamang tumatakas kapag hindi siya mananalo, kaya naman ay napapatanong siya na kung mananalo kaya ito. Napasabi naman si Wang Jinyang na ang lalaking iyon ay talagang matatag, dahil kung nais niya talaga ang lumaban, ay hindi yun kikilos ng basta-basta. Subalit sabi ng isa na lagi na lamang na tumatakbo si Qing Fangqin sa tuwing makakaramdam ito ng panganib sa tuwing siya ay nasa catacomb, at tanging isa o dalawang beses lamang niyang nakita itong nagtamo ng pinsala, subalit kahit na ang isang iyon ay hindi nakakatuwa, ay may malakas naman itong kakayahan. Subalit sabi ng ating bida na ang bungo ng isang rank 5 ay hindi pa nagtutungo sa pagpapatibay, at si Jiang Chao naman na isang rank 6 ay labis na mataas ang vitality, at ang vitality defense nito ay hindi basta-basta na lamang masisira, at mukhang isa itong pagpapakamatay. Habang pinapanood ng mga itong ginugulpi si Qing Fangqin, ay napasabi si Wang Jinyang na ang bastardong ito ay ginagamit ang kanyang katawan upang magpanday ng espada, upang magkaroon ito ng malaking tiyansa na makatago sa depensa nito. Nang matapos ay napalayo naman dito si Qing Fangqin, habang sinasabi na sumusuko na siya, at naiinis na napapasabi na kung wala lamang itong internal armor protection ay magagawa nitong mabutas ang kanyang tiyan. Sabi pa nito na dahil sa nais niyang magmukhang matapang sa harap ng kanyang mga kasama ay hindi na siya lalaban pa, bukod doon ay hahayaan niya siyang mabuhay, upang mapasabi si Jiang Chao na ang isang ito ay talagang baliw. Nang makabalik naman siya sa kinaroroonan ng iba pa niyang kasamahan ay agad siyang humingi ng healing pills sa ating bida, subalit sinabihan lamang siya nito na dapat ay gumamit ito ng utak, dahil sa gaano pa katagal niyang mapapagaling ang kanyang natamong pinsala sa labanan. Agad naman na sinagot ni Qing Fangqin na bigyan lamang siya nito ng maayos na gamot ay magagawa niyang makapagpagaling ng wala pang kalahating buwan. Nang tinanong naman siya ng ating bida na kung nakikita ba niya ang matabang lalaki na kanyang kinalaban, na sinang-ayunan naman nito. Sabi ni Fang Ping na ang matabang iyon ay napakayaman, at kahit nakitang-kita na tinalo niya ito, ay ang mga batang henerasyon na iyon ay hinahangaan ang mga taong malalakas. Kaya naman ay kailangan niyang isipin na mayroong pakikipagkaibigan sa isang labanan, at bukod doon ay halos 3 litro ng dugo ang sinuka nito, kaya naman ay hindi ba ay kailangan silang magbigay sa kanya ng iilang mga pil. Sabi pa nito na kapag ang relasyon ng mga ito ay maganda, ay maaaring bigyan siya ng mga ito ng mga rank 5 o kaya rank 6 na mga resources, at subukan ito kung magagawa niyang matulog kasama nila. Dahil pag nagkataon ay magkakaroon siya ng malakas na backer sa hinaharap. Sa nangyari ay namangha naman dito si Qing Fangqin at napasabi na tama ang lahat ng kanyang sinabi sa kanya. Nang bigla naman siyang bamulong dahil sa ipinagyabang nito sa mga exchange student na napakayaman niya. Kaya naman ay hindi ba madudungisan nun ang kanyang imahe? Na sinagot naman ng ating bida na kung ganun ang kaso ay sabihin lamang niya na wala ng pera ang natitira sa kanya, dahil sa ang lahat ng kanyang mga gamit ay idodonate sa university manalo man siya o matalo. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad na sinunod ni Qing Fangqin ang utos sa kanya ng ating bida, at sa isip ng Vice President ng Magic City University na si Lu Fenro ay sa unang tingin pa lamang ay alam na niya kaagad kung sino ang mastermind sa ginagawang iyon ni Qing Fangqin. Nang masaya naman na napasabi ang rank 8 na si Limo mula sa Star City na ang kanyang mga bata ay may busilak na puso, at inuuna muna ng mga ito ang pakikipagkaibigan bago ang pakikipagtanggali. Matapos ng ilang sandali ay nagsimula na ang ikalawang laban, at sa isip ni Jiang Ziyan na isang middle rank 6, na dapat na silang matuto sa nakita nila mula kay Jiang Chao, subalit ang kanyang katapat ay isa lamang rank 5 at ang tangi lamang nito magagamit ay ang kanyang vitality, kaya naman ay kayang-kaya na niya ito. Nang bigla naman siyang napatigil dahil sa ang kanyang naramdaman ay hindi isang spiritual power, kung hindi ay isang malakas na killing intent mula kay Yao Chengjun na isang rank 5 na nagmula sa military academy. Dahil doon ay pinaulanan niya ito ng mga pag-atake habang papasugod, subalit nais siya talaga nitong pastlangan,
upang umabot pa sa punto na sinalo nito ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang katawan. Nang natigilan naman sila nang sinabihan si Zian ng kanyang lolo na si Limo na sumuko na, upang ipagtaka nito. Subalit dahil sa galit na ipinakita niya ay wala na itong nagawa pa kung hindi ang sumuko sa laban. Ngunit sa isip ni Limo na hindi nito intensyon na paslangin ang kanyang apo o di kaya ay tusukin sa kanyang lalamunan. Ang katotohanan ay nais lamang nitong alisin ang kagustuhan ni Xian sa pamamagitan nito. Bukod doon ay hindi din siya samobra sa pagkuha ng atensyon ng kanyang apo. Pinanatili lamang nito ang pagpapataas ng kanyang vitality at nagawang manalo sa pamamagitan ng pag-ataking iyon. Kaya naman sa tingin niya na ang binatang iyon ay totoong matapang at mayroong potensyal. Nang makabalik ay inaasar naman siya ng dalawa dahil sa nagawa nitong tumalo ng isang babae, subalit sinabihan lamang sila nito na nakikipagkumpetensya sila, bukod doon ay mas malakas ang babae na iyon at ginawa lamang niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nang bigla naman na nagtanong kay Fang Ping si Wang Jinyang na kung ano ang nais nilang gawin sa sinabi nito na dapat ay makabuo sila ng relasyon sa kanila, na sinagot naman nito na simple lamang at iyon ay ang gawin silang kaibigan, dahil sa magagawa silang mailigtas ng mga ito sa madaming problema sa oras na magtungo sila sa catacombs ng magkakasama. Sinabihan naman siya ni Wang Jinyang na ikalma lamang nito, dahil kapag nalaman nilang niloloko lamang sila ng ating bida ay hindi niya magagawang harapin ang galit ng mga ito sa kanya, na sinang-ayunan naman ni Fang Ping at sinabi na kaibiganin na muna nila sila. Matapos ay lumapit naman ang ating bida kay Yao Chengjun at sinabihan na mukhang ganun pa din siya kahit na sa nakalipas na mga taon, at hindi pa din siya nagbabago. Nagtataka naman ang binata sa inaasal ni Fang Ping kaya naman ay tinanong niya siya na kung matagal na ba silang magkakilala. Sinundan naman ang tanong ng isa na kung nagawa na ba nitong maalala ang nakaraan, subalit sinagot siya ng ating bida at sinabi na hindi sa ganun ngunit kakaunti lamang, at siya bilang Ironhead ay dapat na hindi nito ipagkalat na sila ay ibang lahi dahil sa pag-iinitan sila ng lahat. Sinang-ayunan naman ito ni Ironhead at sinabi na nililihim pa din niya ang patungkol doon, matapos ay tinanong siya ni Fang Ping na kung ano na ba ang kanyang naalala mula sa kanyang nakaraan, na agad naman nitong sinagot na wala pa na kahit na ano. Napasabi naman ang ating bida na natural lamang iyon dahil sa siya ay ang pinakamahina sa nakaraan nilang buhay, at kung gaano kakalakas noon ay mas magiging madali ang pagbabalik ng memorya, at ang ating bida ang nasa tuktok ng mga panahon na iyon. Nang natuon naman ang kanilang atensyon sa nagaganap na laban, at napasabi si Fang Ping na ang lakas ng katapat nito ay bigla na lamang sumabog at mukhang mas malakas ito kumpara sa dalawang nauna. Sinang-ayunan naman ito ni Ironhead at napasabi na ang kanilang mga pamamaraan sa pakikipaglaban ay akma sa kanilang pagkatao, subalit sa tingin niya na hindi naintindihan ni Wang Jinyang ang kanilang naging usapan. Napasabi naman ang ating bida na handa ang taong iyon sa kanilang plano, at ginagawa niya ito ng may dahilan. Nang namangha naman si Fang Ping dahil sa ipinalabas ni Wang Jinyang ang kanyang Celestial Bridge, at mukhang nais nitong pasubugan iyon sa kanilang labanan. Napansin naman ito ng iba pa at napasabi na mukhang ang mga estudyante sa lugar ng Magic City University ay mga walang awa, at mukhang papasubugan niya iyon kasama ng kanyang sarili. Sumingit naman sa kanila si Qing Fanqin at sinabi na hindi nila pinapaslang ang kanilang mga kaibigan, at hindi ba nito alam kung gaano siya iningatan nito kanina. Napasabi naman ng matabang binata na naging mabuti ito sa kanya, kaya naman ay kumain lamang ito ng madaming energy fruit dahil sa madami pa siyang dala para sa kanya, subalit nagtataka lamang siya sa kung ano ang gagawin ng isang iyon. Nang napasigaw naman si Qing Fanqin kay Wang Jinyang na kung hindi ba ito natatakot na mawasak ang kanyang Celestial Bridge, subalit hindi naman siya inintindi nito at ipinagpatuloy lamang ang kanyang gagawin. Nakita naman na pagkakataon iyon ng kanyang kalaban na umatake, upang mapasabi si Qing Fanqin na matapos na mailantad nito ang kanyang Sanjiao Gate, ay ang kanyang mga naging pagsasanay ay masisira at kakailanganin na mag-umpisang muli. Kaya naman ay sinabihan niya ang isa na kung ganun na ba siya kayabang upang atakihin ang kung sino na magsasanhi sa pagkawala nito sa katinoan, ngunit nagsalita naman si Wang Jinyang na ang kanyang Sanjiao Gate ay sasabog sa kanya at pagpipire-piresuhin din siya.
Nang bigla naman na pinahinto ni Lu Fenborough ang labanan ng dalawa at sinabi na dito na niya tinatapos ito, dahil kahit pa siya ay hindi taga Magic City University ay miyembro pa din siya ng Martial Arts University, kaya naman ay huwag itong maging mayabang at ang resulta ng labanan ay tabla. Pasimple naman na sinabi ni Ching Fanqin na ganito sila kung makipaglaban, iniipon nila ang kanilang mga enerhiya at biglang sumasabog, subalit malaki ang kanilang karanasan kaya naman ay hindi sila ganon-ganon na lamang mamamatay, napasabi naman ng isa na siya na ang susunod na lalaban at kailangan niyang maibalik ang kanilang reputasyon. Sabi ni Ironhead na ang isang iyon ay nasa high rank 6 na, kaya naman ay hindi magiging madali ang kaharipan siya, ngunit pinalakas naman ang loob nito ng ating bida na si Fang Ping. Dahil doon ay napasabi na lamang siya na huwag nang mag-alala ito dahil sa magagawa naman niyang talunin sila, na ganun din ang sinabi ng isa pa sa kabilang panig. Matapos ay mabilis na sumugod si Ironhead, upang agad na dumpensa ang kanyang katapat. Subalit nang tumama ito sa ulo ni Ironhead ay napasabi siya na ang depensa ni Li Hansong ay talagang kakaiba, at mainam para sa kanya na mayroon itong golden body. Sinabihan naman siya ng kanyang mga kasama na ipagpatuloy lamang nito ang pag-atake sa ulo niya, na masaya naman na tinatawanan lamang ni Li Hansong at sinabi na hindi naman masakit ang ginagawa nito. Subalit sa isip niya ay mangiyak-ngiyak na siya sa sakit at parang lalabas na ang kanyang utak sa kanyang bungo, subalit kahit na dumudugo ang kanyang ulo habang hinihiwa nito, ay tinatawanan niya lamang ito ng malakas, dahil sa tingin niya ay astig siyang tignan sa bagay na iyon. Napasigaw naman si Ching Fanqin at napapatanong na kung ano ang ginagawa ng tanga na iyon. Kahit pa siya ay may kalamangan sa kanyang pagkakaroon ng Ironhead ay hindi rason iyon upang ipangsalag niya ang kanyang ulo sa isang divine weapon. Nang bigla naman niyang sinabihan si Jiang Chao sa kanyang tabi na bakit narito pa din siya dahil sa sinabihan na niya ito na ang lahat ng energy fruit na hawak niya ay sa kanya lamang. Ngunit hindi naman siya sinagot nito bagkus ay napasabi na lamang siya na mukhang baliw nga talaga ang mga estudyante sa Magic City University. Matapos naman ng ilang sandali ay itinigil na ng ating bida ang nagaganap na labanan sa pagitan ng dalawa, at sinabi na ito ay tabla lamang. Subalit inasar naman ni Ironhead ang kanyang katapat na kung iyon lamang ba ang makakaya nito. Bukod doon ay hindi man lamang siya napaiyak kahit pa siya ay isang peak rank 6 na. At hindi ba siya nahihiya para sa kanyang sarili? Sumagot naman ito at sinabi na iyon ay dahil sa sinapak siya nito sa kanyang ilong upang lumabas ang luha sa kanyang mata, at hindi niya mapipigilan ang bagay na iyon. Matapos ay nagalit naman dito si Ironhead dahil sa naalala nito na makakakuha lamang siya ng divine weapon kapag nagawa niyang manalo dito at hindi ang tumaba, kaya naman ay nais pa niya na lumaban. Napasabi naman ng katapat nito na kung bakit hindi pa ba siya masaya sa naging desisyon, at kung iniisip ba niya na wala siyang kakayahan na tanggalan siya ng kanyang ulo. Dahil dito ay agad na pumagitna ang ating bida at sinabi na nag-i-sparing lamang sila, bukod doon ay si Senior Brother Zing at siya ay kanina pa naghahantay para sa kanila na bumaba, kaya naman ay bakit hindi muna nila sila pagbigyan na makapagpamalas ng kanilang mga kakayahan. Matapos naman ng ilang sandali ay nag-ingay ang mga estudyante sa Magic City University at pinupuri ang ating bida, upang mapasabi si Fang Ping na isa lamang itong kompetisyon kaya naman ay huwag silang labis na magalak, dahil sa baka maliitin siya ng kanyang makakalaban. Sa nakita naman na iyon ng kanyang makakatapat ay napasabi siya sa ating bida na tanging mga salita lamang niya ay nagawa na nitong mapatahimik ang lahat, at ang pangalang Fang Ping ay talagang nakakamangha. Sa isip ng ating bida ay masaya siyang napasabi na iyon ay dahil sa binayaran lamang niya ang mga estudyante na ito upang mag-ingay, subalit sabi niya sa kanyang katapat na si Brother Zing na mukhang nagbibiro ito, dahil sa ilalabas nito ang lahat ng kanyang makakaya, at sana ay ganun din siya. Nang napasigaw naman si Teacher Lu Fenborough na huwag nitong gagamitin ang kanyang espada sa mga bisita, na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida. Subalit sabi ng katapat nito na dahil sa sinabihan siya nitong ibibigay ang lahat sa kanilang laban, ay dapat na gamitin niya ang kanyang espada. Sinang-ayunan naman iyon ng ating bida, dahil sa magiging kabastusan lamang sa martial arts kung hindi niya gagawin ang lahat, kaya naman ay gagamitin na niya ang kanyang espada. Napasabi naman si Ching Fanqin na eto na ang kanyang katapusan, upang magtaka si Jiang Chao sa sinabi nito,
kaya naman sabi ni Qing Fangqin na ang sword skill ni Fang Ping ay hindi ganun kahusay subalit napakalakas nito. Sabi pa niya na nagawa niyang matuto ng sword cultivation mula kay Din Li at talunin din siya gamit ang isang paghiwa lamang, ilang buwan pa lamang mula ng huling pagsasanay ng ating bida, at noon ay isa lamang siyang rank 4. Subalit ngayon na siya ay nasa peak rank 5 na, ay hindi pa din niya ginagamit iyon magmula pa noong bagong taon, kaya naman ay natatakot siya na may kung anong mangyari kapag nagsagawa na ito ng pagkilos sa kanyang espada.